Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na sa ating webinar, Fibonacci Ratios and Harmonic Trading. Bali, extension ito nung last na webinar about Fibonacci number and ratio analysis. So, ang i-discuss natin ngayon ay parang isa sa mga applications nung paggamit ng Fibonacci retracement, Fibonacci extensions, Fibonacci expansion ratios. Ayun. So, yun pong i-discuss natin. Hopefully, maikli lang ito kasi ipipresent lang natin yung concepts behind the usage ng Fibonacci ratios sa tinatawag na harmonic trading. Ayun. At bago po tayo magpatuloy ay wini-welcome ko po muli ang bawat isa. Welcome po Ma'am Sally, Sir Joseph, Ma'am Jenny, uh, Ma'am Mercy, and si Sir John Villarosa, si Sir Armando. And welcome po and thank you po for attending this webinar. This webinar is also being recorded and magiging available po sa Facebook page ng Insight Edge Learning Center, pero i-distribute po natin sa mga GCs natin at sa ating Facebook group, Tickmill Philippines na Facebook group. Yan. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa muli na namang kaalaman na matututunan namin. Nawa Lord ay magamit namin ito gaya ng lagi naming hiling sa iyo. Magamit namin ito sa aming trading activities at magkaroon kami ng enough na arsenal of tools na magiging profitable ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, ang aming internet connections maging stable, ang audio ay audible, Panginoon, pati ang visual presentation ay malinaw, Panginoon. At pagpalain mo nga po ang bawat isa na umattend ngayon at kasama sa webinar na to. At pagpalain mo sila, alam mo ang kanilang mga hinaing at mga hinihiling sa iyo. Katagpuin mo nga po, Panginoon. At muli, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa Tickmill, ang aming broker, kay Ma'am Sally, sa aming partnership na ito na Lord, maibahagi ang kaalaman patungkol sa forex trading at magkaroon ang bawat isang pamilya, Filipino family, Panginoon, at least one successful, profitable trader, Panginoon, forex trader. Ito po ang aming pasasalamat sa iyo, sa tugod mo sa aming dalangin, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Okay, so disclaimer lang po. Yan. So ito po ay for education purposes lang ang ginagawa natin at hindi po namin tayo nagsosolicit sa inyo, no, o nag-offer na mag-buy or sell ng currency. Yan. At ang makikita natin dito mga examples ay hindi indication na ganun lagi ang nangyayari. Yan. Your decision to buy or hold trade currencies is up to your own decision, and because it involves risk of substantial losses. So before undertaking any trading activity, please consider carefully whether forex trading is suitable, considering your financial condition and ability to bear financial risks. Okay, so as a review, yung ating Fibonacci ratios na natutunan last time or last month ay itong mga key levels na ito, no? Sinasama lang natin yung 0 at 1 dahil sila yung pinaka-reference ng mga Fibonacci ratios. Ang Fibonacci ratios talaga ay itong 0.236, 0.382, 0.618, 0.786, 1.272 and 1.618. Ayan. So yung mga Fibonacci ratios na yan, gaya ng ating napag-aralan, na-derive natin yan by
taking the ratios of consecutive Fibonacci numbers. So yung Fibonacci numbers natin ay 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, and so on and so forth. So paano nakukuha yung next na Fibonacci number? As a review, nakukuha natin yung next Fibonacci number by adding the two previous numbers, Fibonacci numbers. So magsisimula yan sa 1 and 1, kaya nakuha yung 2 na Fibonacci number. 1 plus 1 is 2. So ang next na Fibonacci number after 2 is 3 because 1 plus 2 is 3. Ayan. At ganoon na yun, nakuha na yung 5 na Fibonacci number kasi 2 plus 3. Then nakuha yung 8 dahil 3 plus 5. And at makukuha mo yung 13 dahil 5 plus 8. And then pag kinuha mo yung ratios, for example, 5/8, yun, lalabas ang isang ratio, decimal number, at yun ay ginagamit natin sa ating trading. Ang pinaka-importante is alam natin yung ratio, alam nating mag-plot nung Fibonacci retracement tool, at alam natin kung paano nga ito gamitin sa ating trading. So paano nga ba natin ito ginagamit sa trading natin? Sa trading is tinitreat natin na ang mga Fibonacci levels na to, ratios, ay levels of support or resistance. So paano siya ma-identify na support or resistance? So sa case na to, sa nakikita natin sa screen, no? So ang nakita natin ay umangat ang price gamit nung tingnan natin yung mga candles, pataas ng pataas yung candles, and then nakita rin natin na parang nagre-reverse na because of the 2 or 3 red candles na to. Yun. So once na nakita natin na nagre-reverse na, pag-plot natin nung paghila natin ng Fibonacci retracement tool dun sa tip, from one tip to another tip, ayan, automatic lalabas itong mga levels na to, 786, 618, 382, 236. Ngayon, kung hindi yan lumalabas sa tool ninyo, pwede nyo namang i-edit yan sa MetaTrader 4 or even sa TradingView. Pwede nyong idagdag yung nawawala, alisin yung mga hindi nyo kailangan. At ang notion lang dyan is bawat Fibonacci ratio na yan or Fibonacci retracement level na yan ay potential reversal zone. No? Potential reversal zone. Ang pinaka-common lang at laging inaabangan ay itong 618 at saka itong 1.618. No? Yan yung mga talagang pag umabot sa level na yan ay magre-reverse. No? Mas magandang mag-reverse. Ayun. So kung ang candles or ang price ay galing sa taas, then this Fibonacci retracement levels ay support levels. Ayun. So nagiging support siya. Bakit siya support? Kasi galing sa taas ang price. Ayun, pababa ang price eh. So pag bumababa, posibilidad na mag-level dyan, maglaro, at ang pwedeng mangyari ay bumalik uli pataas or dumire-diretso uli dun sa next level, which is another Fibonacci ratio na support level din. So ang trading approach mo dyan is talagang mag-aantay dun sa mga levels at titingnan kung ano ang i-imprint na candles or behavior ng market na makikita natin sa price. Ayun. Pag nakita natin na nagre-reverse na, nagkakaroon na ng mga green candles, no? Sunod-sunod na green candles. So pwede ka na mag-buy at umaangat na yung price. Pagka naman yan ay tumuloy-tuloy na red candles, no? Galing sa taas ng price eh. So malamang ang gugustuhin ng market ay ibaba pa ang price. Kaya pwede ka na mag-sell. Ayun. So once na hit mo or na-reach mo is certain level, no? Pwede ka na mag-open ng iyong order, buy or sell.
Tapos ang TP mo is dun sa next Fibonacci retracement level. Ayun. So basically, ganun lang yung gamit ng Fibonacci retracement tool at ng Fibonacci ratios. So yung kanina, yun ay kapag uh, after the upswing, ito naman ay after the downswing, bumaba ang price. So hihilahin mo yung Fibonacci retracement tool from top to bottom at i-imprint niya yung 0, 236, 382, 618, 718, 786, and 1. So bakit pataas ang numbers? Kasi nga, pwede mo ring i-treat ang layers na yan, no, itong levels na to as yung tinatawag na pullback. Pullback. No? Or retracement. Yan. Minsan kasi yung retracement parang masyadong malalim na or hindi masyadong ginagamit na word na common. Pero yung pullback, yan. So medyo sa mga terms ay mas malapit. So pullback, babalik, yan, babalik. So bumagsak, so babalik siya. Yan. At ang mga babalikan niya ay ang mga aabangan natin ay yung mga Fibonacci ratios or Fibonacci levels na yan. So once na nakita natin na pumunta sa isang level, aabang na tayo kung tutuloy-tuloy siya. Yun. Pag nakita natin na tutuloy-tuloy, magbabay tayo. Pero pag nakita natin na nag-reverse, yun, saka tayo magsisell. Ayun. At yun ang gamit natin sa kanya. Then, sabi nga natin kanina, ito yung ating TP, pwedeng TP zone. So once na nagpakita na naman ng bullishness, lalampasan na naman siya. So pwede ka uling magsumakay and mag-TP ka ulit dun sa next level. Ayan, na Fibonacci retracement or ratio. Fibonacci retracement level. So ganun lang siya ginagamit. Now, may isa pa rin siyang gamit. At ito na nga yung tinatawag natin na harmonic trading. We are using the same concept of Fibonacci ratios, plotting, pero may konting sistema pag ginamit mo yung tinatawag na harmonic trading. And we go directly sa first harmonic trading pattern. Yon, by the term itself na pattern ay mayroon kailangan kang mabuo munang itsura ng mga candles, formation ng mga candles. At ang tawag sa formation na to is bullish Gartley harmonic pattern or candle formation. At sa candle formation na to, of course, ang bida dito ay ang Fibonacci ratios. Oh. And then by the term itself na bullish, ang aasahan mo dito is after the pattern is formed, again, after the pattern is formed, you will buy. Kasi bullish yung magiging bias ng pattern na yon. Bakit may Gartley? Siya yung nakaisip kasi nito eh. Yan, si Gartley, kaya pinangalan sa kanya. Naunahan lang tayo. Yan, si Sir Joseph, wala pong 0.5 sa Fibonacci ratio dahil wala pong ratio na makukuhang 0.5 using Fibonacci numbers. Yun po ang paliwanag doon. Kaya ang 0.5 is really not a Fibonacci ratio. But yes, tama po yung mga nabasa nyo before or yung mga narinig nyo, na alam nyo na ang 0.5 ay inilalagay din sa Fibonacci retracement tool. Kasi nga ang 0.5 is kalahati, halfway through, no? So halfway ng travel. Yun yung idea, no? So pwede mong i-partition into upper half and lower half yung swing high and swing low natin na tinitingnan. Yan. But by the definition of Fibonacci ratios,
wala po kasing sequence of Fibonacci numbers na pag kinuha mo yung reciprocals nila ay 0.5 or very near sa 0.5 ang lalabas. Although actually, ang pinakamalapit ay 0.48, no? May 0.48 sa mga ratios. Ayan, but siguro nga pwede rin sabihin na 0.5 na 'yon. Ayan. So, yun po ang paliwanag doon, Sir Joseph Bibal. Ang ang 0.5 ay ginagamit lang dahil nga kalahati siya. Yung 0 at 1, hindi naman niya siya Fibonacci ratio. Pero bakit ginagamit? Kasi nga, yun ang reference natin ng starting point and end point. So bakit hindi natin isasama yung kalahati? Ayun, yung parang yung half nung pinili natin na range. Ayun. So parang logical din na yung half ay markahan mo rin. But hindi po kasi siya makukuha from Fibonacci numbers yung 0.5. Yan. Okay. So, paano ang formation ni Bullish-Gartley harmonic pattern? Okay. So, ganito siya ina-identify. So, from a certain point, no, certain tail ng candle and then lower tail up to the upper tail nung another candle at ang swing niya ay swing high, ano? So yung candle formation mo posibleng ganito, no? Ayan, kasi ang pag-rise naman ng price is hindi straight line, di ba? Merong ups and downs, up and downs. Pero makikita mo na yan na yan ang pinaka-swing high niya. Okay, then after reaching that level, price level, ay nakita mo na nagre-reverse. Ano? Nakita mo na nagre-reverse. So pag nakita mo na, nagre-reverse, then you can plot the Fibonacci retracement doon. And watch out if yung price will fall sa 0.618 na Fibonacci retracement level. Ayan. So again, may nakita kang swing high, plot the Fibonacci retracement tool, and then abangan mo kung pupunta siya sa 618 na level. Ayan. This is Bullish-Gartley. Okay. So once na pinuntahan niya yon, no, assuming pinuntahan niya, ayun, at nag-reverse siya doon sa 618. Ayun. So then you can now consider a Gartley, bullish Gartley, no? Parang posible na. You're halfway through, no? You're halfway through the formation, the structure na tinatawag. So you label that point as B. Then pag nag-reverse siya up to the 0.886. Yan. So Fibonacci ratio ba ang 886? Hindi rin. Pero yun ang in-identify ni Gartley as one of the key levels, no? One of the key levels. Pag na-reach niya yon, yan, you will say that almost there, no? Almost there na sa formation ng bullish Gartley. Now, as per definition ng bullish Gartley, kailangan mag-retrace ito, no? After hitting the 0.886 level nung second, ano yun na, yung second Fibonacci. So, siguro hindi ko lang nabanggit. Yung second Fibonacci mo ay dito mo nilagay. No? Yun, hinila mo from here, pababa. Yun. Para lumabas itong 886 na yon. Okay? Yung unang Fibonacci retracement tool from the X mark, no? Pataas ang hila. Ayun. Yung from A to B naman, yun, ibang hila ng Fibonacci doon. So from A to B. Yun, para makita mo yung 886. Okay.
So pag nag-reverse na siya, yun, nakita mo nag-reverse na siya, hindi ka pa magpapasok ng entry mo. Ayun. So medyo matagal ang inantayan nito pagka harmonics ang iyong trading style. Ano ang kailangang mong antayin para masabi mo na nabuo ang bullish Gartley harmonic pattern? Kailangan na-reach niya yung 786 level nung XA na XA na leg, yung XA na Fibonacci. Ayun. So yung kaninang 786 niya, dapat pumunta doon si price, si candles, ma-reach na yon. Now, pag narating niya na yon, then you now have the so-called bullish Gartley harmonic pattern. So yung bullish Gartley harmonic pattern ay yan, ganyan ang itsura niya. Parang letter M, di ba? Parang letter M. Kaya siya naging bullish kasi expect mo at based sa observation ni Mr. Gartley, kalimitan, no? Most often than not, pag ganyan ang formation, pumunta sa 618, pumunta sa 886, at bumagsak sa 786, most often than not, mag-aangat ang price. Malinaw po ba? May mga questions ba tayo tungkol dito sa unang harmonic pattern? Ano ang inyong mga pakiramdam? Totoo kaya yan nangyayari? Yan. Yun ang isang magandang tanong. Totoo kaya yan nangyayari? Of course, kung bago lang sa atin, ang gagawin natin is talagang maghahanap tayo ng mga instances na makikita natin yan. No? At yun ang actually assignment natin. At yun ang para ma-practice tayo na ma-identify ang mga ganyang situation, formation, construction or structure ng candles ay yun ang papracticein natin. Mag-scout tayo ng mga candles formation, yun sa ating favorite na pair. Yan. Doon tayo maghahanap nung ganyan mga points. Actually, 5 points, no? So, magsisimula sa X, dapat pumunta sa A. Then, pag nakuha mo yon, magpa-plot ka ng Fibonacci retracement. Dapat yung next reversal niya is around 618 nung unang Fibonacci retracement mo. Tapos, pag nag-retrace na naman siya, dapat sa 886 siya pumunta, no? Tapos pag nag-retrace na naman siya, dapat sa 786 naman nung unang leg, no? Nung unang leg. Okay? At pagka nangyari yon, then you can prepare now to buy. Dito. Yon, maglalagay ka ng buy. Yan. At expect mo, most often than not, ay talagang bibigyan ka ng market ng profit. Yan, may tanong tayo, bullish above point AC po ba? Hindi ko sure, sir, na sundan yung tanong. Bullish above point AC. Oo. Sir Joseph, hindi ko po masyadong masundan yung tanong. From point D. Okay. From point D, ang yes po, ang ina-expect is pag nakita nga itong formation ng XABCD na to, given na may mga stops siya or reversals dun sa mga identified levels, yung 618 dito, nung ano natin dito, no, yung ating Fibonacci retracement. Tapos yung Fibonacci retracement natin dito, pumunta siya sa 886 at nag-reverse. Then, pag-reverse niya, bumagsak siya sa 786 level nung Fibonacci retracement natin dito sa XA na leg. Then, that's the signal
that's the trigger na you can open a buy order dahil most often than not magiging bullish siya at tataas siya. Ayun. Ang hesitation talaga nung iba dito is ang tagal ng formation. Ang tagal nung bago mabuo. Yun. Kaya yung iba ayaw gamitin kasi minsan kung ikaw ay nasa daily chart, bago mo mabuo yan sa daily chart, ilang days bago mo makita yung point D. Kung pupunta nga dun sa point D, yun pa yung isang uh, dilemma. Baka lagpasan, baka kapusin. So pagka hindi kasi umabot, hindi siya bullish Gartley. Ayun. Yun ang ano dito, ang dilemma ng iba. Kaya yung iba ay parang ayaw nila to. But ang sabi nga dito, most often than not, basta ganyan yung formation ay reliable siya kung ano ang kanyang sinasabi. So bullish Gartley 618, no? Nag-retrace sa 618. Then pag kinuha mo yung Fibonacci level no, Fibonacci retracement ng AB, dapat mag-retrace sa 886. Pag nag-retrace siya, dapat umabot hanggang 786 level nung XA Fibonacci, then buy. Ayun. Buy ka doon. Okay? So yan yung bullish Gartley. So kung may bullish Gartley, meron din tinatawag na bearish Gartley. Ito pala yung summary. So B is 0.618 Fibonacci retracement of the XA leg. So ang plotting mo ng Fibonacci retracement is from X to A. Tapos dapat 618 level siya pupunta. Doon mo i-mark yung B. Then C is 0.886 fibret of AB leg. So dito mo naman ipa-plot yung isang Fibonacci. So dapat ito ay 886, no? 886. And then D is potential reversal zone. Again, the term is potential, posible. Most often than not, it happens. Kapag ka yung D is 0.786 ng XA Fibonacci retracement. Ayan. So 0.786. Ayan. Okay? So ano naman yung ibang mga numbers na nandyan? Okay. So yung ibang numbers na nandyan is, halimbawa katulad nito. Instead of 886, pwede rin daw na 382 Fibonacci retracement. Ayan. So pwedeng hindi sagad na mataas o malapit dun sa A level. No? Pwedeng pag-plot mo ng Fibonacci retracement tool dito, umabot lang siya sa 382. Yun. So parang nandito siya, no? Tapos nag-reverse na siya. Okay lang din daw yun. Ayan. So as long as nandyan sa 382 and 886, then bullish Gartley pa rin yun. Also, kung hindi abutin yung 786 or linagpasan yung 786 ng XA leg, no, yung ginawa natin dito, yung BC naman, no, yung BC, pwede kang mag-plot din doon ng retracement, Fibonacci retracement. Pero kailangan umabot sa 1.13 and 1.168 yung D. Yun ang basa dito. Okay? Para maging pasok sa bullish Gartley formation, harmonic pattern. Actually, madali lang siya. Marami lang kailangan tandaan at pagbago nga ay ano ba yung magkakapartner o ano ba yung mga range. Yan. Pero simple lang talaga siya, no? Simple lang. Magpa-plot ka lang ng Fibonacci retracement, aabangan mo na puntahan yung defined levels ng Fibonacci nung harmonic pattern, no? So yung mga 618,
Yan, 786. Yan, dapat tanda mo yan. Pagka sinabi mong naghahanap ako ng bullish Gartley, yan, automatic 618 dapat. Yan, 618. Kasi wala naman siyang kapartner eh. Pero dun sa C, dapat 886 or 382. Yan. Tapos yung D, tatlo ang option mo. 1.13, 1.168, 1.618, and 0.786. Ayun. Pagka nasunod yon, then you have a bullish Gartley, which means yung point D na yun, from point D, tataas ang price. Okay? Malinaw kaya? Ang bearish Gartley is kabaligtaran naman. No? So, kailangan meron kang swing low. Pababa naman. No? So, yung X mo ay nasa taas, yung A mo ay nasa baba kasi ang candles mo ay pababa. Okay. So, once na nakita mo nag-reverse na doon, magpa-plot ka ng Fibonacci retracement tool. So, from top to bottom, kaya nandito ang 0, nandun ang 1. At dapat umabot hanggang sa 618 level. Ayun, nandun pa rin yung 618. Tapos, pag dapat ang mangyari is mag-reverse from 618 at pumunta sa either 382 or 886 ng Fibonacci retracement mo from A to B. Ayun. So magpa-plot ka sa A to B ng another Fibonacci retracement tool. Dapat ang C or makita mo na ang candles ay nag-reverse somewhere sa 382 level or 886 level. Ayun. Pagka nag-retrace na siya at nakita mo na tuloy-tuloy siya, mag-aabang ka ngayon sa either sa 786 nung XA retracement tool mo or sa 1.13 and 1.168 ng BC naman, no? So pangatlong retracement Fibonacci retracement tool, yung BC nasa 1.618 or 1.13 as defined nung bearish Gartley harmonic pattern. Ayun. So may tanong tayo. Sana yan. Ang bearish itong mga harmonic patterns ay sa wick. Sa wick doon sa ating mga dulo. Sa mga dulo siya ilalagay. Yan. Kasi last time, 'di ba, yung siguro naalala ni Sir Joseph yung sinabi ko last time na pwede kang maglagay ng Fibonacci retracement sa bodies ng iyong candles. Either way, kung wick or body ang iyong pagpa-plot ng Fibonacci retracement tool, ang kailangan mo lang ay maging consistent. Ayun, yun lang naman, consistency. Na kung wick ang ginagamit mo, all throughout, wick ang gagamitin mo. Huwag kang gagamit ng wick sa isang chart mo, tapos another chart mo ay body. Baka ikaw din mismo ay malito. Ayun. Okay, so paano ba to sa sample? Yun. So ang sample natin ay katulad din kanina. So meron kang swing low. Pagka nakita mo na nag-reverse na yung price dun sa point A, no? Pa-plot mo ang Fibonacci retracement tool. Then mag-aabang ka na pumunta sa 618. Mag-aabang hindi magbabay. Kasi nga yung iba, natutunan lang na may mga ganito palang formation. Nung makakita na ng isang leg, XA leg, nag-buy na dito. Yun, hindi yun ang sinasabi ng harmonic patterns. Hindi yun ang sinasabi ng harmonic patterns. Ang harmonic pattern, kailangan mabuo mo muna yung pattern bago ka mag-execute ng trade based dun sa pattern. Ayun. So, yun yung aabangan natin. Hindi dahil sa
ang approach mo, sinabi mo sa sarili mo, maghahanap ako ng harmonic pattern or gagamitan ko ng harmonic pattern ang mga trades ko. Oy, meron na akong XA leg, paangat na siya, buy na ako dito. Ayan. Hindi mo pwedeng gamitin na reason ang harmonic pattern kung bakit ka nag-buy. Humanap ka ng ibang reason kasi sa harmonic patterns, hindi pa dyan ang buy or sell. Doon pa sa dulo ng pattern. Okay. So this is bearish Gartley. Kaya swing low. No? Pag nag-reverse siya, then aabang ka dun sa 618 level ng Fibonacci retracement mo. Then pag dumating dun yung price at nag-reverse, yun, imamarkahan mo ngayon yung level na yon. Tapos, lalagyan mo siya ng another Fibonacci retracement tool para maka-calculate mo yung next level as defined ng bearish Gartley harmonic, which is 886 or 382. No? Sa example na to sa screen ay 886 ang pinili ko. At pagka narating niya yung 886 level at nag-reverse siya, then you can now expect or wait na pumunta siya sa 786 nung XA leg. Yun. Kasi yun ang definition ng harmonic pattern bearish Gartley. Okay? Yun. So pag na-reach na yon, then and there ka lang saka mag-sell. Ayun. Kasi buo na yung pattern. What time frame? Yes, Ma'am Merceline, magandang tanong. Ang advice nila is a daily chart. Mas defined raw sa daily chart itong mga harmonic patterns. And kung daily yan, ang tagal mong aantayin bago mabuo. Pero once na nabuo, imagine mo on a daily basis ay matagal din ang iyong kita. Ayun, yun naman ang ano, kaya nga sabi nila patience, the market rewards the patient. Mga may pasensya na mag-antay. Ayan. Okay? Ayan. Pero ito ay nagagamit din sa mga lower time frames, no? Even siguro kahit H1, ayan, pwede na. H1, H4. Ayan. Pero ang sabi kasi nila, daily. And even weekly and monthly, mas matagal. Pero once na nabuo raw yun, kaya pwede kang mag-trade once a year or something like that. Twice a year lang. Kasi kung itong harmonic ang babantayan mo, imagine mo, bago nabuo yan, at yung sunod naman niya, bago niya ma-reach yung, pag nag-plot ka dito ng retracement, no? Nag-plot ka ng retracement, ang target mo kasi dyan is, of course, yung 618 na level. Bago rin niya ma-reach yun, matagal-tagal din. At malaki-laki din ang pips na ma-earn mo. Ayan. Ayan. So again, kailangan mo nang mabuo ang pattern bago ka mag-enter ng iyong trade based dun sa pattern. So dahil ito ay bearish Gartley, sell ang trade na gagawin natin once na ma-form yung pattern. Okay, so ito yung summary nung bullish and bearish Gartley. No? Ang unique lang naman sa kanya is 618. Dapat sa 618 unang nagkaroon ng reversal. Doon nag-pull back and then doon nag-reverse uli. O pwede nating masabi na paano ba? Ano bang ibang terms pa doon? Dahil ito ay uptrend, rising, nag-pull back, then continuation. Yan. So dapat nagkaroon ng continuation sa 618 level. Nag-pull back to 618, then nag-continue yung pagtaas. Yan. Ganon din naman sa bearish Gartley. So bearish, so it's a downtrend. Yan.
Tapos nag-pullback. Ang pullback dapat ay sa 618 and then magkakaroon ng continuation but up to a certain level, yun nga, 382 or 886 based dun sa retracement tool na ilalagay mo dun sa AB. Ayun. And then saka uli siya magre-reverse at expect mo sa 786. Yun lang naman ang unique sa kanya. 786, 113, and 618 yung point na D. So once na-reach na yung D level na yon, so kung bullish siya, you buy. Kung bearish, Gartley siya, harmonic pattern, you sell. Ayan. So ang assignment natin is maging aware lang tayo dun sa ganitong structure at baka sakaling makahuli tayo ng ganitong structure in the future kasi matagal siyang mag-form, no? Matagal siyang mag-form at may levels talaga na pupuntahan bago mo masabing Gartley, no? Yan lang ba ang pattern? Hindi. Marami actually yan. Yan. Si bullish bat or bearish bat ay kapareho almost ng Gartley. Pero iba ang kanyang levels na tinitingnan. Ayun. So pwede naman pala. So kung hindi 618 nag-reverse or nag-pullback, halimbawa sa bullish, no? Umangat. Pero hindi sa 618, saan daw? Pwede pa rin pala sa 382 or 0.5. Yun yung kaninang sinabi ni Sir Joseph, no? Kung doon siya nag-pullback at nag-reverse, no? Then yun, pwede rin tayo mag-antay sa same nung Gartley, no? 886 or 382. Yan, pag umakyat siya doon tapos nag-reverse na naman, then ang D natin, yun, sa halip na 786, ano siya, 886 dapat nung XA leg or 1.618 or 2.618 nung BC leg. Ito, dito may ilalagay yung Fibonacci retracement. Ayun. Pag narating niya yan, then you can pitch in a buy order. Okay, so para din siyang Gartley, hindi lang 618 ang kanyang point B. No? Ang point B niya ay 382 or 0.5. So yung bearish bat, no, yung bearish bat is and then swing low, pag pullback sa 50 or 382 level nung Fibonacci retracement tool na pinilat mo dito sa XA leg, then pag nag-reversion, yung point C ay dapat 382, 886, which is also Gartley, no? Naman nung AB leg. Yan, yung AB leg. Tapos, iintayin mo na pumunta sa point D, which is either 886 nung XA Fibonacci retracement tool mo or 1.618, 2.618, alin man dyan sa dalawa, nung BC leg. Yan, ito naman yung gagawan mo ng Fibonacci retracement tool, pa-plot mo. Okay? Yan. At ang tawag dyan ay BAT, harmonic BAT. Pag kinulayan kasi yan, no? Ito, pag kinulayan mo to, ano, para siyang pakpak. Yan. May visualization yan. Siguro research nyo na lang sa internet. Yan, para siyang pakpak. Okay. Meron pa bang iba? Butterfly. Butterfly naman. Okay, so sa butterfly, instead of 618, instead of 0.5, instead of 382, sa 786 siya umabot na pullback or retracement. Kung sa bearish, no? Yan. So, swing low, dapat nag-pullback siya up to 786. Kung yun naman ay swing high, yon, up to 786 ang pullback. Then, pag nakuha na yung level na yon at nag-reverse, dapat yun naman, 382 or 886 nitong AB leg. Now, magpa-plot ka dyan ng Fibonacci, dapat yung C, makita mo na nag-retrace siya
nag-pullback, nagsimula na rin siya mag-pullback sa 382 or 886 level ng Fibonacci mo dito. Pag nangyari yon, mag-aantay ka na mapuntahan yung D, which is 1.272 or 1.27, aliman dyan, approximation. Nung Fibonacci retracement mo dito or 1.618, 2.24 naman, no? Another number yan ha, nitong BC Fibonacci retracement. Yun, yung point D. Once na reach na yon, then you can sell. Sell kasi bearish. No? Sell. So dito rin naman kay bullish, pag na-reach na yung D, you will buy. No? Basta na-satisfy itong mga levels ng pullback, no? Yung levels ng pullback para dun sa AB, CD. CD. Yan. BCD basically. Ayan, bullish butterfly. So meron tayong Gartley, may bat, butterfly, at siguro yung last na, no? Kasi marami-rami rin to eh. Halos pareho din lang naman. Ang pinagkaiba lang talaga nila is saan sila nagre-retrace. Yan. So si bullish crab and bearish crab. Yan. So si bullish crab, para siyang Gartley kasi sa 618 siya, posibleng 618 nag-reverse. Okay, so once na nakakita ka ng point of reversal na 618, dalawa na ngayon ang posibilidad na formation. Yung kanina na Gartley at itong crab. No, crab. Crab. Ayun. Pero dito sa bullish crab, no, may isa pang point. Yun. Pwede ring mangyari daw yung reversal sa pullback sa 382. Ayun. Then, similar with Gartley, yun o, 382 or 886 din from point B. No? At crab siya dahil masyadong deep yung reversal na to. No? From BC, bumaba siya up to 1.618 na extension, Fibonacci extension nitong Fibonacci na ipinilat mo sa XA leg. Yun. Pag na-reach na yon, then expect mo raw na bullish na. You can buy. Okay? Another identification ng D ay yung 2.618 and 3.618 naman nitong BC leg. Yan. So dito mo siya ipa-plot yung Fibonacci retracement tool, dapat umabot yung D sa 2.168 or 3.618. Yan. At si bearish naman is ganoon din. Kailangan sobrang angat, ano yung kumbaga super extended ang kanyang run. Bullishness. Yun. Pagka na-reach niya na yung 1.618, kaya nga naging reversal eh. Yan, point of reversal talaga ang 1618. Yan. So you sell sa super extended na ano na yan, scenario. May questions pa ba tayo? Wali, yun lang yata yung presentation. For more information, pwede nyo puntahan itong mga site na to. Siguro screenshot nyo na lang. Investopedia.com articles, Forex 11 harmonic patterns in the currency markets ASAP. Or dun sa Charge School, stockcharts.com, table of contents, trading strategies and models, trading strategies, harmonic patterns. Yan. Kasi marami pa yan eh. May shark, may dami-dami. May questions pa ba tayo?
Ayan. Okay, ito yung isang sa H1, no? Yan, Ma'am Merceline, to sa H1. Parang, no? Ewan ko lang kung gagawin nga niya. Hintayin natin kung gagawin nga niya. Ayan. Kasi, so yung nag-reverse siya sa 618, tapos pumunta siya sa, oops, ano, almost sumobra lang ng konti, pero nasa 886 siya. So inaabangan natin na posibleng bumaba sa 786. Kung bumaba siya sa 786, ano yung formation na yon? Sino makakasagot? Gartley yon, Gartley. Kasi 618, di ba? 618, doon siya nag-reverse. So dalawa lang naman ang 618. Yes, yes Sir Joseph. Dalawa lang ang 618. Yung Gartley at saka Crab. No? Yun. So pag pupunta siya dito, then yon, pwede ka na mag-buy. Pero may isa pa rin kasing pwedeng puntahan eh. Pag nilagpasan yan, yan pwedeng doon sa 1618 nitong BC leg. Yan yung pangatlong kulay bluish, no, na Fibonacci. BC yon. Okay? So tatlong Fibonacci ratios ang set of Fibonacci retracement tool ang ginamit dyan. So again, wag mag-open ng entry kung hindi pa kompleto ang formation. May isa pa yata ako nakita eh. Ayan, ito. Si DXY sa daily. Ayan, si DXY sa daily. So, 618 crab. No? Crab naman ang kanyang possible na formation. Kaya expect natin na pwede pang bumagsak ang US na yung US dollar. No? Pag bumagsak pa ang US dollar, of course, tataas ang Euro USD, GBP USD, bababa naman si USD CHF, yan, mga ganon. So, we'll see. Or pwede rin kasi na itong 2 ano? Itong 2618 ay itong level na to ay treat na niya as 2618 na level. At ito na nga ay simula na ng kanyang pag-angat. Ayan. Although malayo kasi, hindi siya sumakto. Ayan. Kasi marami pang news ang parating. CPI, di ba? Tapos yung finality siguro ng rate cut. Marami pang policies na inaantay since January pa this year, naantay ang patungkol sa US. Ayun. May questions po tayo sa diniscuss natin ngayon. In a way, recorded naman po ito. Kaya mare-review natin. Kung may questions pa tayo, you can always send me a PM or sa mga GC natin. Yan. Okay, kung wala na pong tanong, by Tuesday ay meron naman po ulit tayong guest, si Sir Sam. At isa po siyang trader natin sa Tickmill. At ikukwento niya ang kanyang mga experiences and let's learn from him. No? So sa Tuesday po yon, 7 p.m. pa rin. Okay, kung wala na pong tanong, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, sa knowledge na na-present sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapagyaman pa ito at
magamit namin sa aming trading activities, Panginoon God, at maging profitable kami sa aming mga gagawing trading activities, Panginoon, para sa iyong kapurihan at sa iyong kapurihan lamang. Patnubayan mo nga po ang bawat isa, pagpalain, at anuman, Panginoong, kahilingan ng bawat isa ay pakinggan niyo po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tatanggapin namin ang iyong tugon. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. See you on Tuesday again. Thank you po for coming. Yan ko na po yung call.